gumawa ng meatballs, pasta, salads, pero hindi nga lang ganito kasarap at kasosyal. Kung ganun, dapat pag-aralan mo pang mabuti ang pagluluto dahil marami ako kung kumain. Oh, sige. Halata naman sa katawan mo na malakas kang kumain. Excuse, mahal ko. Oh, Mary, ano yun? Tumawag po sa rambiyanan nyo, hindi nag-iwan ng phone number pero nakuha ko mula sa caller ID. Mabuti, Mary. Oo, salamat. May nangyari ba? Gaya ng inaasahan ko, tumawag ang tatay mo sa opisina. Saan galing? Nandun daw siya sa bahay niyo. Waiter, pasuyo ng bill, please. Opo, sir. Huwag kang mag-alala. Pupuntahan natin siya. Oo, sige ngayon din. Tawagan kayo muna natin siya. Hindi na, dahil kung pupwersahin natin siya, baka lumayo lang siya eh. Augusto, pakidala mo dito yung kotse ko. At pakibilisan, sasama sa akin si Maria Jose, kailangan na namin umuwi. Mahal, tandaan mo, hindi to dapat malaman ng kahit na sino. Eh, ang kapatid ko. Oo, wag muna. Walang telephone number ang tatay mo, hindi ba? Ewan ko, hindi ko alam. Ako Lito, Mary. Kapag tumawag ulit si Mr. Samaniego, sabihin mong hindi mo kami nahanap at huwag mong ibibigay ang telephone number sa bahay. Maliwanag? Salamat. Mahal ko, huminahon ka lang. Wala ka nang dapat ipangamba. Maayos na ang lahat. Magandang hapon, Paula. Hi, Eric! Bakit nag-iisa ka? Naiinip nga ako eh. Meron kasing pinuntahan ng kapatid ko at si Alejandro. Ganun ba? Gusto mo samahan kitang mamasyal? Ay, gusto ko sana. Kaya lang baka maabala kita sa trabaho mo. Bakit naman? Ikaw pa. Hipag ka ng boss namin. Yun nga lang, si Ma'am Victoria ay may sariling driver at kotse. At si Ma'am Raquel, naroon kasama ni Ma'am Maura sa spa. Ganun ba? Ganyan talaga ang mayayaman. O, napayag ka na? Ipagdadrive kita. Kahit saan mo man gusto. Sige. Kukunin ko lang yung handbag ko. Sige. Ganda niya. Sinasabi mo ba na hindi ka pwedeng makakuha ng impormasyon sa iyong mama? Wala at sinisiguro ko sa'yo na si Alejandro nagsabi sa kanya ng kasinungalingan na pinaniniwalaan niya agad. Naguguluhan ako. Talagang hindi ko lubos maisip kung Nagtataka ako kay Alejandro kung bakit hindi nagiging makatwiran. Ibig sabihin, gumagawa lang ng kwento para protekta ng babae niya at ibalik dito. Sa kabila naman nakakahiyang nangyari. Sabi ni Bruno ay wala daw bagay na hindi niya kayang bilhin. Ay, Maura, hindi totoo yan. Tiyak na nagsisinungaling din siya tungkol dyan kaya walang dapat ikabahala si Mama. Iniisip ko ang maaring gawin ni Bruno. Nagtataka lang ako, Maura. Talaga nga kayang nasa abroad siya. Ay, mag-usap na lang ulit tayo. Okay, sige. Kung maunang dumating ang ate ko, pakisabi na masya lang ako sandali. Gusto mo bang itawag kita ng taxi, Ma'am Huwag Paula? na, salamat. Sinabi ni Eric na susunduin at ipagdadrive niya ako. O sige, mag-iingat po kayo. Salamat. Walang tawag o kahit text man lang? Ano ba yan? Ay, kilala mo naman si Bruno. Laging mainitin ang ulo. Oo nga, pero hindi ko pa rin maiwasang mag-alala. Naka-off ang cellphone niya. Ay, huwag kang mag-alala. Kapag nawala na ang galit niya, tatawag din yon. Fernando, Hello, Victoria. Ano na ang nangyari? hindi pa rin tumatawag si Bruno. Si Alejandro ay kumain sa labas kasama si Maria Jose. Sa totoo lang talagang hindi na ako mapalagay pa sa bahay na ito. Pwede kitang samahang lumabas kung gusto mo. Meron akong alam na bagong bukas na antique shop. Makakatulong yun para mabawasan ang mga isipin mo. Sige, mas mabuti pa nga. O sige, susunduin kita. Ay, salamat Fernando. Maraming salamat. Pasensya na, miss. Ako ulit si Pedro Samaniego. Sir, pasensya na po hanggang ngayon. Hindi pa rin siya makontak. Maaari ko bang mahingi kahit yung telephone number sa bahay nila?
Nawala kasi yung kopya ko. Pasensya na po pero sabi sa akin ni sir, magpapalit sila ng telephone number sa bahay nila. Pero hanggang ngayon wala pa rin binibigay. Ganun ba? Maraming salamat. Pedro Samaniego. Wala kang silbing lalaki. Talaga nababagay nga lamang sa'yo ang mawala. Kamusta, Ezekiel? Mabuti na ba, senyorito? Gusto, alis na tayo. Sige po, sir. Magdala ka ng ilang damit para kung sakali magtagal tayo. Oo, Si Mama, Umalis sila ni Mr. Fernando. ang kapatid ko. Ipinasasabi niya na mamamasyal sila ni Eric. kung ganun, huwag na tayo magtagal. Ezekiel, pakitulungan mo ako mag-asikaso ng mga bagahe. Magbabakasyon kami ng asawa ko. Kailan ang balik niyo, senyorito? Hindi ko pa alam. Baka hindi rin kami magtagal. Ingat po kayo. Salamat, Ezekiel. Walang anuman po, senyorito. Maura, bakit dito mo ako sinama? Alam mo namang ayaw ko ng skating. Relax ka lang muna. Sandali lang naman tayo dito. Siya nga pala. Natatandaan mo si Ulysses? Siyempre naman. Paano ka naman makakalimutan ng gwapong yun? Hawig pa kay Don Juan ang mga ngiti niya. Nag-email siya sa akin. Nagpaplano siyang bumalik. Walang biro? Oo. Sabi niya manggagaling pa siya sa Spanya, sa Pransya at kung saan-saan pa sa Europa. At alam mo ba, enjoy na enjoy daw siya ngayon. At ay naku, mas lalo pa siya naging cute. Anong cute? Hindi lang simpatiko, kundi maskulado. Bakit? May gusto ka ba sa kanya? Anong may gusto? Wala Pwede ba, Raquel? Sandali. Lumaming ka na. Yan ba yung babaeng lukaret? Oh, dahan-dahan lang, ha? May kasama pang driver. Gusto mo bang turuan Hindi, kita? salamat na lang. Hoy, makinig ka! Anong ginagawa mo dito at ng balugang yan, ha? Ano ka ba? May pangalan Siya, siya. hindi ka ang kinakausap ko. Sino may sabi sa'yo magsayang ka ng oras dito? Humanda ka dahil sasabihin ko sa kapatid ko hindi ka nagtatrabaho. Wala po si Sir Bruno. At saka wala naman akong gagawin ngayon, kaya sinamahan ko lang si Ma'am Paula. Ang kapal ng mukha mo, wala kang karapatang mga tuwiran Wala sa kang akin. karapatang mga tuwiran kundi ang sumunod, tama? Ano bang problema mo? Wala naman siyang ginagawa. Alam mo, ikaw ang problema eh. Wala kang karapatang gamitin ng sino man sa mga katulong sa loob ng aking pamamahay. Bakit? Sino ka ba sa akala mo? Ako lang naman ang hipag Tama na na. may-ari ng bahay. Akala mo kung sino ka, ang Mabuti yabang naman mo. at nakikipag-usap ka sa akin dahil akala ko ikaw kasi ang bago kong katulong sa bahay. Raquel, pwede ba? Marami ng tao, nakakahiya na. Tumigil ka nga, Maura. Huwag ka makialam. Hindi ko Tama na ka-level yan. ang hampas lupang yan. Wala siyang karapatang Tama na yan. Wala mo magsalita. Walang daya ka! Dalawa kayo! Ano yan? Nakakahiya kayong dalawa. Ano ka? Talaga ka to? Walang daya! Kaya kayong dalawa. Mayo ka na, Paula. Delikadbuan mo! Awagin niyo. Awagin niyo sila. Napakasalbahe mo! Halika dito, Wala mundo! mong bugbog ka. Hindi kita lalabanan. Tama ka yan! Mayo ka na dyan. Kaya mo na siya. Ano ka ba? Nakakahiya ka. Hampas lupa! Pag-iwalayin niyo. Pag-iwalayin niyo. Dash sa akin! Pwede ba? Wala ka ng trabaho! Tandaan mo! Narinig mo! Wala ka ng trabaho! Salbahe! Tingin mo ba sisisantihin ka niya? Oo, pero kung narito lang si Sir Bruno, hindi pwede ang ganito. Sakit na. Ano naman ang mga pinagkakaabalahan mo araw-araw? Sa mga gawaing bahay. Ganon. Sa tingin ko napaka-busy mong babae. Gumagawa din ako ng ibang mga stuff. Ibang mga staff tulad ng ano? Ilang bagay tulad ng personal stuff. Mga bagay na hindi mo nababanggit. Tama ka. Pasensya ka na sa mga pagtatanong ko. Sasabihin ko rin sa'yo. Pero sa tamang panahon. Nagustuhan mo ba ang pinuntahan natin ito? Hindi ba't maganda? Oo naman. Tingnan mo. Ang ganda ng unicorn. Napakagandang tingnan. Hindi pangkaraniwan ang bato nito. At nag-iisa lang dito. Ano ba ang sinisimbolo nito? Pagkabusilak. Mabuti sana kung tinawagan natin siya. Hindi magandang ideya yon. Tatawagan ko siya. Huwag kang mainip. Maghintay ka lang. Mahuhuli din natin siya. Mary, tumawag na ba uli si Mr. Samaniego? Mabuti, salamat. 2 beses daw siya tumawag. Hindi dapat siya magtampo kung wala tayong nababalitaan sa kanya. Nakakaya. Ano, huwag kang mag-alala. Natural lang naman sa mag-asawa maghalikan, di ba? Oo, pero ikaw at ako eh. Tayong dalawa. Mag-asawa tayo, hindi ba?
Alam ko na iniisip mo. Tsaka na lang natin pag-usapan yan. Okay ka na? Anong balak mo sa buhay mo ngayon, Fernando? May girlfriend ka na ba? Girlfriend? Wala. Nung kaedad mo ko, 2 na ang naging anak ko. Ang problema, ang babaeng gusto ko ay hindi ang kung sino lang. Kabilang ba siya sa alta sosyedad na tulad natin? Wala siyang kinabibilangan o anumang parte ng ating sosyedad. Hindi siya karaniwan. Oh, misteryoso. Ang librong ito ay ilang taon nang naisulat. Paano mo nalamang hindi mo pa nakikita ang petsa ng ilathala? Nabasa mo na ba yan? Alam ko ito. Excuse me, Opo, sir. magkano ba ang librong ito? 200 lang po. Eto, thank you. Salamat. Para sa'yo. Salamat. Meron ka pa bang ibang kopya ng librong yon? Pasensya na, pero wala nang ibang kopya. Hindi tunay na pangalan ng author ang sumulat ng libro. Pseudonym lang at ayon sa iba, hindi malaman kung lalaki o babae ang writer niya. Kahanga-hanga, salamat. Maswerte kayo dahil nakabili po kayo, sir. Nasaan si Alejandro? Umalis si na Senyorito Alejandro, nagbakasyon Si sila. Mama. Kadarating lang, naroon po sa opisina, Senyorita. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko na makita ko yan. Sinulat ko ang librong yan bago ako manganak noon. Alam ba ni Fernando? Hindi pa naman. Pero alam kong nahalata niya ako na may gusto akong sabihin ng oras na yon. Alam mo bang, wala man lang ako na itagong kopya niyan? Mama! Tanggalin mo si Eric at palayasin ang paulang yon sa bahay na ito. Bakit? Anong nangyari? Pinahiya niya ako sa harap ng maraming tao sa ice rink at alam mo ba siya unang nanggulo ron? Pero bakit nga? Ang mga katulad mo ay mababang uri ng tao na pinanganak lang sa basurahan. Hindi nga ako nakapag-aral sa isang pribadong eskwelahan pero hindi ako ipinanganak sa basurahan at ikaw ang Dahil nagsimula. insulto mo ako! Ikaw ang unang nang insulto sa akin! Tama na yan! Mama, palalampasin niyo na lang ba ang kabastusan ng babaeng ito? Raquel, kung nakapanakit ka, natural lamang na makatanggap ka nga ng hindi magagandang salita. At ganon din ang gagawin ko. Teka, sandali lang ha. Sinabi ko ba sa inyo kailangan kong opinion niyo para sa akin? Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Filipa. Hayaan mo siya, sanay na ako kay Raquel kahit magmula pa nung bata pa siya. Pero mama, nakakahiya ito. Gusto ko matanggal sa trabaho si Eric, lalong-lalo na ang babaeng ito. Hampas lupa! Pwede ba huwag kang sumigaw? Ang mabuti hintayin natin si Alejandro upang siya magpasya tungkol Nasa dito. bakasyon si Alejandro, At Mama. kasama si Maria Jose. Ano? Magkasama sila? Sinabi ko na kasing huwag kang basta lalapit sa asawa ng may-ari ng bahay na ito. Ang kulit mo Kabilang kasi. din kayo sa nagmamayari ng bahay na Ako'y ito. tagapagmana hanggang sa araw ng aking kamatayan. Mama, bakit bang matandang yan pang hinahayaan yung pag-ayusin ng mga problema dito? Huwag kang magpapahalata sa paglapit sa mabait at mapagmahal na lalaki magbibigay sa'yo ng buhay, prinsesa. Ano ibig mong sabing buhay, prinsesa, Mama? Bakit hindi tayo mahaling ganap ng taong yan? Humingi tayo ng tawad kay Alejandro. Kailanman ayoko nang marinig pa ang salitang yan. Hindi pa tayo tapos, hampas lupa. Tatandaan mo yan. Huwag kang mag-alala, paghahandaan ko yan. At oo nga pala, magkasama si Alejandro at si ate buong gabi, Raquel. Nasa higaan si Alejandro kasama ng santambak na babae. Pero ni isa, wala siyang binigyan ng bulaklak. Diskarte At niya yun. pagkatapos mawawala na siya sa honeymoon. Diskarte nga niya. Alam ko na, Raquel. Nagsiselos ka, hindi ba? Dahil kahit kailan, hindi mo pa nararanasan ng ganon, hindi ba? Para ka aso. Mas lalo ka naman!
Sampid lang sila sa bahay na ito. Makapalang mukha. Si Maria Jose Tampao lang yun. Galing lamang sila sa mababang uri ng lipunan. Nagkamali ka ng patulan mo siya, Raquel. Hipag siya ni Alejandro. Ano ka ba naman? Eh ano kung hipag Lagi ko mong siya? tandaan yan. Tsaka, nagpasabi si Alejandro na huwag mo raw gugulihing muli ang asawa niya. Kaya magpakinahon ka dahil sa kanya lamang tayo umaasa. Mag-isip ko mabuti. Hindi natin kailangan umasa sa kanya kung hindi naubos sa sugal ang kaymanang pinamana sa'yo ng magulang mo. O ano ngayon, Roberto? Ako ngayon ang nagdurusa ng dahil sa'yo. Huwag mong sabihin sa akin wala kang tinatago kung gumasta ka ng pera. Akala mo nahuhulog lang yun mula sa langit? Ano pa nga ba magagawa ko sa isang inutil na tulad mo? Walang magkakagusto sa'yo kung malamig ka pa sa yelo. At isa pa, ikaw ang ayaw magkaroon ng anak dahil sa pesting katwiran mo. Sinasabi mong ayaw mong tumaba, ayaw mong tumangit. Ayoko magkaanak dahil dadami lang ang tangang katulad mo. Sinong mas tanga? Ikaw ba o ako? Tama lang na sinabunutan ka niya. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, tandaan mo yan.